Oh, wala pa, wala pa. Mukhang bibigay. Dito naman sa ating baba, okay, ganun din, no? So, clear naman siya. So, maganda magpakain ngayon. So, feed tayo ng 3 beses. Wala morning, tapos tanghali, tapos hapon ng egg yolk sa ating mga fry para mabilis lumaki. At ang ating namang pagkagising ko nga po ng umaga at nagulat ako. Meron akong nakita dito sa ating mga tank. Kahapon kasi medyo may kaputian siya. Hindi siya ganun ka clear, pero parang gusto kong i-water change pag nag 1 week na. Pero ganito ang nangyari. Naging clear, boss. Naging clear ang ating tank. Ang temperatura kasi ngayon, medyo may kalamigan. Basta, mag-ano pa lang bago mag alas 8, pasikat pa lang ang araw. Haring araw, pero may pagkalamig pa rin ang panahon. Ano, clear, oh. Clear. Clear siya, clear. So ngayon, ang gagawin lang natin ay mag-feed tayo. Bala ko nang mag panibagong feed. Mag-ano tayo, 3 feed. Mag-3 feed po tayo ngayong araw para mabilis lumaki ang ating isda. Kahit wala pa ang ating DBS, mag-3 feed tayo para mas maganda yung ating isda. Mabilis lumaki. At dito, check natin. Medyo nag-brown na to. Brown. Dati, yung ating mga tank is yung previous pa na ating oil tank. Pag sa baba yan, color green. Super green. So, ganyan ang ating tura ng ating aquarium. Nangihina siya. Oh, wala pa. Mukhang bibigay. Dito naman sa ating baba, okay, ganun din, no? So, clear naman siya. So, maganda magpakain ngayon. So, feed tayo ng 3 beses. Wala morning, tapos tanghali, tapos hapon ng egg yolk sa ating mga fry para mabilis lumaki. At ang ating namang mga mollies, balon mollies, napapansin niyo itong guppy grass kapag malamig, mabusas siyang bumabaksak. Ngayon, kapag nagtanghalian, tumanghali, magiging mainit yung warming water. Aangat yan Tapos pagdating na naman ng gabi, malamig na naman, bababa na naman siya.
Meron ng mga tumutubo. Konti ko lang to nilagay. Konti lang yung nilagay ko dito eh. Eh no, may tumutubo na ano. Parang ano, yung mga ano, light, light green. Ito naman sa ating Ryokin. Oh, all goods. Ganda ng ano, pagka green ng mga gapi grass oh. Pag ang gapi grass, kapag naarawan, para nasusunog, nagiging brown yung ano, yung to, ano yung leaves niya. Nasusunog yung leaves niya. Mas maganda ang gapi grass kapag hindi masyadong makapal ang init, hindi masyadong tutok sa araw para hindi siya mamamatay. Pag ganyan kasi, may makikita kayong mga brown. Ayun, tulad nito, brown. Nilagay ko na kasi dito yung iba para lang dumami sila. Pero yung mga brown na yun, yun ang galing dati pag nakabilad sa araw po. Ayun o, naghihintay na sila ng pagkain o. Sige, bibigyan ko kayo mamaya ng feed. Okay, mag-alala. Bibigay tayo sa inyo. 2 weeks na ating ano, mga balon molly. Maliliit lang to dati. Eh no, malaki na sila. Okay, mabilis magparami nito. Check naman natin ang ating kina-quarantine pang second day nila ngayon. Hoy, ano nangyari sa inyo? So, goods naman sila. Nilagay natin ditong methylene blue is minimal lang. One drops lang. Para di talaga siya mawala ng ano, ng ating treatment. So, maganda na yung kaniyang mga tail. Lagay natin aeration para makita natin. So, yan. So, maliksi pa rin naman sila. So, water change ulit yan. Tapos, clear na lang yung ilalagay natin. Wala nang gantong methylene blue. Pwede na to. Siguro para makakain sila. Wala pa naman, hindi pa naman kinukuha. Hindi pa naman nagme-message. So, kailangan natin tong i-feed. At least para makabawi sila ng ilang araw dun sa kanilang quarantine. Para gumanda ulit yung ano nila, kulay. Kasi nandito sila sa ano, sa loob. Ang nangyari dito, parang medyo nag-light sila sa walang ilaw. Tapos ito lang yung tank nila. So kailangan natin tong ano, i-feed, pakainin para gumanda ulit ang kanilang mga katawan. Na diet sila, no? Diet na diet eh. Saka tingnan nyo, para nag-lighter ng konti. So, mangyayari dito, ibabalik natin sa tank para makakain naman sila. Dun sa may filtration, balik natin. Habang, kasi yung ano, 50 gallons, hindi na natin to gagamitin muna. Linisin na lang natin ulit. Tapos, maglalagay ako dito ng fresh na ano, na tubig, parang stock water niya. Tapos, kung wala pa naman ilalagay, kasi wala pa naman akong lalagay doon. Kapag naglagay kasi ako ng plants doon, na mangyayari, susunog kasi yung araw. Ang nangyayari, nagiging green agad yung ano, yung tubig, kasi nga walang filtration, gawa ng, yun kasi na, ano na yun, na naumpisahan na natin na meron algae.
So, pag hindi nyo masyadong nilinis o hindi nyo masyadong kinudkod or konti lang may matitira pa rin tong bacteria, mag-green ulit yun kasi wala siyang filtration. So, yun naman, hindi naman din yung masama. Kahit naman kasi, ano lang, kung halimbawa ay lotus plant lang ilalagay natin para magparami tayo. Lotus plant natin ay nawala. Nangyari sa lotus plant natin, nawala kasi gawa ng pinagkakain ng mga isda, yung mga leaves. After nun, ayun na, nanuyo na siya. Bali napabayaan ko na, magsiset up na lang ulit ako ng panibago. Kasi dapat kasi, ang mangyari doon, patutubuin mo muna siya. Pag tumubo na, papalabasin mo na yung tubo niya. Pagkapangin mo na lang. Eh, nangyayari doon sa tumutubo pa lang, bago pa lang, kinakain na ng mga isda, yung leaves. So, yung plants natin, mamamatay. Mangyayari dapat doon, medyo, yung niya, pagtubo, ay medyo mahaba ng konti, tas konti lang yung tubig. Para, yung plants ay hindi makain ng mga isda. Ayun, no? So, hanggang dito na muna. Magpapakain muna tayo. Peace out!